Amen! Ayan. So, praise God. Today is October 12, 2025 at tayo po ay nasa pangalawang Sunday na po ng October taong 2025 and isa naman pong bagong chapter sa Book of Judges ang ating pag-aaralan. So ang tanong, handa na po ba kayo na matuto sa ating salita ng ating Panginoon? Amen po? Amen. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Yan. Let's open our Bible sa Book of Judges chapter 12 and let us read verses 8 to 15. Let's start. After him, Ib's son of Bethlehem led Israel. He had 30 sons and 30 daughters. He gave his daughters away in marriage to those outside his clan. For his sons, he brought in 30 young women as wives from outside his clan. Ib's son led Israel 7 years. Then Ib's son died and was buried in Bethlehem. After him, Elon, the Zebulunite, led Israel 10 years. Then Elon died and was buried in Aijalon, in the land of Zebulun. After him, Abdon, son of Hillel, from Pirathon, led Israel. He had 40 sons and 30 grandsons who rode on 70 donkeys. He led Israel 8 years. Then Abdon, son of Hillel, died and was buried at Pirathon in Ephraim, in the hill country of the Amalekites. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, again we ask you to be with us and anoint us with your Holy Spirit so that we will be able to understand this message that you would like us to learn and study today. Lord, kausapin mo po, maintindihan ang bawat isa at ipaliwanag mo po ito ng napakalinaw, Panginoon, at bigyan mo kami ng katalinuhan, ng wisdom, nang sa ganon ay mai-apply po namin sa buhay ang mga malalaman, madidiscover at matututunan po namin sa kwentong ito ng mga bagong judges na aming pag-aaralan. Panginoon, again, ikaw na po ang itinataas namin sa mensaheng ito. Speak through me, Panginoon, and be our messenger. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise God. Pwede na po tayo paupo. Hallelujah. Ayan. So, ito po yung mga naging topic natin for 3 months na dahil tayo po ay nasa pang-12 linggo na pinag-aaralan po natin ang Book of Judges. So, this is the 12th Sunday service that we've been studying the Book of Judges. So, meron na po tayong, di ba, sa isang buwan, 4 na linggo. So, 3 buwan na diretsyo, Book of Judges po ang ating pinag-aaralan. Question, may natututunan po ba kayo sa Book of Judges? Amen. Nakakasunod po ba kayo? Malapit na po tayong matapos. Bakit po? Dahil pag-aaralan na po natin ang pangilan po ba sila? Last 3 bago po si Samson. Ayan. So, before we proceed, let's review. Sino po yung mga naunang judges na napag-aralan na po natin? In order. Sino po yung pinakauna? Si Othniel, then si Ehud, then Shamgar. Pang-apat po, si Deborah, then si Gideon, si Tola and Jair or Yair, yung topic natin ng anniversary. Then, last Sunday ay si Jephthah. Praise God. So today, 3 pong judges ang matututunan natin. Sila po ay sila Ib's son, Elon, at Abdon. So, you know what? Yung binasa po natin na scripture reading kanina, yun lang po ang kwento nila. Amen? Di ba? In English po yun kasi gusto ko po makita nyo po yung mga specific na lugar kung saan sila namatay at ipinanganak. Kasi may significance po yun mamaya sa message. But don't worry, kasi sa last part naman ng kwento, Tagalog po
ang gagamitin nating version. Ayan, so imagine, isang service, tatlo na po ang ating matututunan. Sino po sila? Ibsan, Elon, and Abdul. At ang pangkuli ay si Samson. So, ang kakaiba po kay Samson, gagamit po tayo ng 4 na linggo para mapag-aralan po siya. Dahil siya po ang isa sa mga judges na talagang masyado pong madaming detalye ang kwento ng kanyang buhay. Kagaya ni Gideon. Amen? Kung si Gideon, gumamit tayo ng 3 Sundays para mapag-aralan siya. Si Samson, nakita ko na po yung ginawa kong outline. 4 na linggo po. So, isang buwan halos natin siya pag-aaralan. And then, I pray in Jesus' name na bago pa ako pumunta ng US, ay matapos po natin si Samson. Amen? Because after him, tapos na po tayo sa Judges. Meron na lang po tayong mga last part na pag-aaralan sa Book of Judges na hindi na po sila judge, pero significant pa rin po yung mga kwento nila sa Book of Judges. Kagaya po ni Mika o ni Micah. Kilala niyo po si Micah? Si Micah Belgar, hindi po si Micah Belgar. Kapangalan niya po, siya po susunod after ni Samson. Amen! Praise God. So, sino na po, question, sino na po ang nakapagbasa ng Book of Judges chapter 12? Yung totoo po. Nabasa niyo na po ba ang Judges chapter 12? Maiksi lang po ito. Amen! Sino na po ang hindi pa po nakakapagbasa ng Judges chapter 12? Okay lang po. Dahil papakinggan at babasahin po natin ito bago po tayo mag-start para mas malinaw at mas may impact po yung message. Amen? So we will now open our Bible and listen to Judges chapter 12. Amen. Ihan ng Ephraim ay hinipon Kabanata 12. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng Ilog Jordan at nagpunta sa Zahon upang kalabanin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Ammon? Dahil sa ginawa mong yan, susulugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jephthah, "Kami at ang mga Ammonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayan ngayon?" Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim, sapagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manasseh." Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, ipinapasabi nila ang salitang Shibboleth. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing Shibboleth, papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. At nang panahong iyon, umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Si Jephthah ay 6 na taong naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga-Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 6 na po ang kanyang anak, 30 lalaki at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga-Zebulun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon.
Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulun. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon na anak ni Hillel na taga-Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya ay may 30 apo. Bawat isa sa kanila ay may sari-sariling asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalekita. Amen. Praise God. Lights on na po tayo at yun po ang chapter 12. Amen. So at least nakita na po natin yung overview ng kwentong ito. Amen. May napansin po ba kayo sa kwento na itutuloy po ng chapter 12 ang story ni Jephthah? Amen. Sino po si Jephthah? Yung napag-aralan po natin last Sunday. Amen. Isa po siyang judge. Amen. Na taga-Gilead. Amen. At siya po ay anak sa labas ni, sino na po yung papa niya? Sino po? Si Gilead din. Amen. Kasi yung papa niya, Gilead na taga-Gilead. Amen. Tawag, praise God. And then, siya po ay pinalayas. And then, nung lulusubin na ng mga Amonita, ang mga Israel, hiningi po nila ang tulong ni Gilead, ni Jephthah, bilang isang mighty warrior. Diba sabi po, a man of valor, a mighty warrior, matapang na mandirigma, para iligtas sila sa mga Amonita. Amen. Hanggang sa, yun po, question niya kung bakit tinakwil siya. Then later on, siya po ay ikinakailangan nila at tinatawag. Hanggang sa, kinausap niya po ang mga hari ng Ammonites, Ammonita, para makipag-settle muna bago sila lumaban. Pero, di ba, in-explain niya po yung history kung bakit sila po ang may authority sa lupa ng Ammonita o sa Ammonites. Subalit, hindi pa rin po naniwala ang mga Ammonita. Kaya yun na po, nagbigay na po ng go signal si Lord para labanan ang mga Ammonites. Amen. And then, ano po yung ginawa ni Jephthah na vow niya o pangako niya sa Diyos kapag siya ay pagtatagumpayin? Ano po? Iaalay niya o susunugin ang anuman ang unang lalabas na bagay o tao sa kanyang pintuan, sa pintuan ng kanyang bahay. At sino po ang unang lumabas? Ang kanyang babaeng anak na kaisa-isa. One and only begotten daughter. Amen. Na si walang pangalan. At yun nga po, dahil yun ang pangako niya sa Diyos, ay tinupad niya po ito. Amen. So, again, praise God. Titignan po natin, nagtagumpay nga po talaga ang mga Israelita. Kaya ang susunod po ng kwento ay ganito po ang nangyari. After po ng victory nila against sa mga Ammonites. Let's start with verse 1. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, handa ka bang makinig? Amen. Praise God. Handa na po ba kayong makinig? Mamaya po muna kayo magchismisan after po ng service. Amen. Amen. Okay, so verse 1. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makitigma. Question, sino po ang kakalabanin ng mga Ephraim? Sino po? Sila Jephthah. Amen? Sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at nagpunta sa Zakot upang kalabanin si Jephthah. Question, sino po ang mga Ephraim? Ang mga galing sa tribe ng Ephraim? Question, sila po ba yung mga Israelites? Yes. Sila po ba yung kalahi ni Jephthah? Sila po ba ay galing kay Israel or Jacob? Amen. Yes. In other words, ang Ephraim po na ito, lulusubin niya yung fellow brother niya po na mga nasa Gilead. Again, kung maalala niyo po, saan po yung Gilead? Yun po yung eastern part ng Jordan River na hindi po siya, na pagtatawid ka ng Jordan River, pupunta ka ng Kanaan.
Amen. So, nasa east part siya ng Kanaan. Di ba, naalala niyo po yung kwento, mayroong 3 tribes na hindi tumawid ng Jordan, kaya naiwan sila sa Gilead. Amen. Sino po yung mga yon? Si Ruben, si Gad, tapos yung kalahati ng Manase. Amen. Ayan. So, itong mga Ephraim, sila ay, question, tumawid sila sa Kanaan or hindi? Tumawid. Kasi yung mga Ephraim, wala sila sa Gilead. Kaya tatawid sila ng Ilog Jordan para kalabanin yung mga hindi tumawid sa Jordan River. Malinaw po ba? Amen. Itinanong nila sa kanya, bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mong yan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon. Question, familiar po ba sa atin ang mga taong ito, ang mga Ephraim? May naalala po ba kayong kwento sa Book of Judges na ginawa na po nila ito sa isang judge? Na question nila yung judge na yon kung bakit hindi nila in-involve ang mga Ephraim sa makikipaglaban sa mga Midianites, I believe. Sino po yun? Sino po yung judge na ginanito na nila dati? Si Gideon. Amen. Alala niyo po si Gideon? Di ba si Gideon, after nung victory ng battle nila, nilusog siya ng mga Ephraimites. Tama? Naalala niyo po yun? Tapos sabi nila, sa bakit hindi mo kami sinama sa laban yan? Naalala niyo ba yung story ni Gideon na pabawas ng pakaunti yung mga mandirigma na inaalaw ni Lord na makipag-battle. Amen. Naging ilan na lang po yung mga Israelites na nakipag-battle sa... In fact, hindi sila nakipag-battle kasi na-praise and worship lang sila, tama? Pero tugtog lang nila yung trompeta, tapos yung jar na may ilaw. Ilan lang po yung mga yon? 300. So, binabawasan na nga ni Lord na 300. So, alam naman isasama niya pa yung mga Ephraim, amen? Pero di ba sinabi nga ni Gideon sa kanila, kung ikukumpara ang tagumpay ko ng batang na ito sa mga batang niyo, walang-wala ito sa mga napagtagumpayan niya na. Di ba ganun ang response niya sa mga ito? Kaya, in a way, kumalma ang mga taga-Ephraim at hindi na nila inaway o nilusog si Gideon. Amen? So, ito na naman po. Meron na naman po panibagong victory ang Israel sa pamumuno ng judge, si Jephthah. At hindi na naman po na-involve ang Ephraim. So, grabe naman masyadong pa-involve. Masyadong pa-epal itong mga Ephraim. Gusto nila lagi silang kasama. So, nabibigyan sila ng glory or nagbibigyan sila ng credit every time na may victory o tagumpay ang mga Israel. At dahil nga po doon, kasi di ba, question, tanongin nyo nga yung katabi nyo, kapag nagtatagumpay ba yung kaibigan nyo or kamag-anak nyo, masaya ba kayo dapat sa kanila or maiingit kayo na awayin nyo sila? Amen, di ba? Ang Christian way is that in every victory, in every triumph, dapat tayo maging masaya tayo sa Kanya. Amen? Pero mga taong ito, ewan ko, yung mga tao bang ganito na kapag nagtatagumpay ka, binababa ka nila? Or parang naiinis sila kasi natataasan mo sila? Nakakarilig ba kayo sa mga ganong klaseng tao na kapag tayo yung tumataas, ayaw nila kasi hindi sila kasama sa pagtaas natin? Amen? And it's sad kasi may mga taong ganito. That's why I believe the Lord is telling us na huwag tayong maging kagaya ng mga Ephraim na nanalo na nga yung kapatid natin, aawain pa natin, papatayin pa natin, lulusugin pa natin. Para bang naging kasalanan niya pa na pinagpala siya. Amen? Parang naging kasalanan niya pa na binless siya ni Lord. Amen? Hindi ba tayo dapat maging masaya sa victory na o blessing na binigay sa, natagumpay na binigay sa kanya ng Panginoong Diyos? Amen? I believe that's one of the major lessons of this first verse. Kaya pinapakita ni Lord na huwag tayo maging kagaya ng mga taga-Ephraim. Amen? But rather, we have to celebrate and, praise God for the victory of others. Amen? Sabi nila, dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon. Siya lang ngayong nagligtas sa Israel, tapos papatayin mo pa siya. Para naging kasalanan niya pa na niligtas niya ang Israel sa mga Amonita na nalaban nila. Yan, let's continue. Verse 2.
Ano po ang sagot ni Jephthah? Sumagot si Jephthah, kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Naalala niyo po yung nagpadala siya ng messenger, tapos ina-explain niya yung history kung bakit dapat sila ang manirahan doon sa place ng Kanaan, kasi nga po ito ay binigay na sa kanila ni Yahweh. Take note of the second sentence. Basahin po natin. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi nyo kami pinansin. Nakita niyo po yung difference ng kwento ito sa kwento ni Gideon. Sa kwento po ni Gideon, hindi talaga siya humingi ng tulong sa mga Ephraim kasi nga po nagbabawas sila ng mga lalaban o lulusog sa mga kalaban nila. Pero dito, ang kaibahan po, nung bago po sila makibattle sa Ammonites, nag-ask po sila ng help sa mga Ephraim na ito. Meron po kayong ganun na kung, for example, meron kayong pinag-pray kay God or meron pinapagawa sa inyo si Lord, tapos kailangan niya ng tulong. So, for example, kailangan nyo manghiram ng damit, kasi nga, for example, meron kayong play na gagawin, kasi nga wala kayong pambili ng costume, kailangan nyo mangutang, or kailangan nyo ng ganitong something, tapos nag-ask kayo ng help ng iba, pero hindi nila kayo tinulungan. Sino na po yung naka-experience nun? Na talagang kailangan natin, pero hindi nila tayo tinulungan. Tapos, nung nanalo na tayo, nung nagtagumpay na tayo, tapos sasabihin nila, bakit hindi tayo naging sa kanila ng tulong? Mukhang gusto nila ng barato. mukhang gusto nila ng share doon sa tagumpay natin. Samantalang nung kailangan natin sila, wala sila. Sabi po niya, humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi nyo kami pinansin. So that's a very sampal sa mga Ephraim. Kasi sabi po sa Bible, nag-ask naman pala ng help sina Jephthah, pero hindi naman tumulong ang mga taong ito. Amen! Kaya, itinaya ko na ang buhay ko sa pakikitigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Amen? So, itinaya ko na ang buhay ko sa pakikitigma. Diba? All or nothing na. Kung ayaw tumulong ng iba, kayaan mo na. Sige na, kung sino lang yung gustong tumulong, tayong magpapatuloy. Amen? Ganun po na ang ginawa ni Jephthah. But still, kahit hindi po siya tinulungan ng mga Ephraim, mga taga-Ephraim, sila po ay ninanalo ni Yahweh. Amen? Okay, next verse. Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim sapagkat sinabi ng mga ito, kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manasseh. Amen. Kasi nga po, parang pinapalabas nila na nomads or walang specific na tirahan ng mga taga-Gilead kasi hindi sila pumunta ng Kanaan. So mga takas lang sila from that place at pumupunta sila o tumatawid sila sa kabilang part ng Jordan para hindi na sila makipaglaban. Kasi ang battle, di ba, nasa Kanaan, tapos yung mga nasa Jordan, hindi naman tumutulong lang sila kapag lalaban yung mga nasa mismong Kanaan. Kasi di ba nag-promise sila na magsisettle kami dito, hindi kami pupunta ng Kanaan, pero pagka mayroon tayong battle, sasama, tutulang kami. Amen? Di ba kaya iniiwan nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila, mga kayo doon sa Gilead. Amen? Tapos yung mga lalaki nila, pupunta ng Kanaan para makipag-battle. Amen? Okay, verse 4 ulit, tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ng mga taga-Ephraim. So, naglaban po ba ang mga taga-Gilead at ang mga taga-Ephraim? Yes or no? Yes. Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. So, sino ang nanalo? Kasi naglaban na po sila. Sino po ang mga taga-Gilead? Amen. Sino po yung mga taga-Gilead? Sina Jephthah. Amen? So, ang mga taga-Ephraim daw kasi ay natalo o tinalo ng mga taga-Gilead. And therefore, ang nanalo sa battle ng mga magkakamag-anak, imagine sa battle po na to, ang naglalaban na po, parehong Israelites. Amen? Magkaiba lang yung kanilang tribe. At binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan
na maaaring tawiran ng mga tao upang hindi makatawid ang mga taga-Efraim. Amen. So naalala niyo po ba yung mapa? Nandito po yung part ng Gilead, tapos dito po yung Ilog Jordan, tapos sa kabila po yung Kanaan. So ang nangyayari po dito, yung mga Efraim, tatawid po sila ng Ilog Jordan para nga po lusubin yung Gilead o sina Jephthah. So kayang ginawa tuloy ni Jephthah, binantayan nila yung lugar ng ilog, yung part ng Ilog Jordan na tinatawiran, na maaaring tawiran ng tao upang hindi na po makakatawid doon yung mga taga-Efraim. Amen. Kasi na di ba nag-battle na sila? Pero kahit na natalo na yung mga taga-Efraim, mayroon pa rin po mga taga-Efraim na lumuluso paunti-unti sa mga taga-Gilead. Malinaw po? Amen. Ano pong sumunod na nangyari? Ang sino mang nais tumawid, doon nga po sa tawiran, sa Jordan River, para makapunta ka sa Gilead, ay tinatanong nila kung taga-Efraim. Sabi nila, taga-Efraim ka ba? Hindi. Siyempre, sabi nila, hindi. Kasi kapag taga-Efraim ka, papatayin ka para hindi ka makatawid ng Ilog Jordan. Amen. Kapag sumagot na hindi ka pa sure kasi pwede siyang magsinungaling. Sabi niya, hindi ako taga-Efraim, taga-Judah. O gano'n, or taga-Benjamin. Yung mga iba pang tribes na nasa kabilang side, na kapitbahay ng Efraim. Sabi nila, hindi. Pero pinapasabi nila ang salitang Shebolet. Shebolet. Okay. Shebolet. Ang ibig sabihin po ng Shebolet ay stream of water or agos ng tubig. Nilagay ko lang po siya sa verse para hindi ko makalimutan. So ano ang ibig sabihin ng Shebolet? Agos ng tubig. Yung pag-flow ng tubig from the river. Sabihin nyo nga po, Shebolet. Yung feelings talaga, di ba? Shebolet. Okay. Ito po ang problema. Ayan. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ang sinasabi ay Shebolet, papatayin nila yung tao. Papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. Bakit po? Bakit po kapag ang sinabi ng tao ay Shebolet? Kasi di ba ano dapat yung i-pronounce nila na word? Shebolet. Pero kapag hindi niya ito ma-pronounce, ang pag-pronounce niya ay Shebolet, wala yung H. Papatayin nila to. At nang panahon yun, umabot sa 42,000 na taga-Efraim ang kanilang napatay. So again, question, bakit may mga ibang tao ang pag-pronounce po ay Shebolet? Dahil po ang mga Efraim ay hindi po nila kayang i-pronounce ang H. Kaya hindi nila kayang banggitin yung Shebolet. Kapag ipapapronounce mo yung sh kanila, walang H, C ang masasabi nila. Napapansin niyo po ba na tayong mga tao ay may kanya-kanya tayong accent? Kahit nasabihin mong English, may Filipino accent. Amen? Kapag nasa United Kingdom siya, British yung accent niya. Or kapag Chinese siya, nag-English siya, pero may accent yung pag-English niya. Kaya ma-identify mo sa pagsasalita niya kung taga saan siya. Or kung sino nga ba talaga siya. Amen. So dito nila makuhuli kung nagsisinungaling yung tao kasi nga po hindi niya kayang i-pronounce yung Shebolet. Okay. Kayo po ba, kaya niyo po ba i-pronounce ang Shebolet? Shebolet? Alam niyo po, naalala ko, nung elementary na kami, mayroon akong kaklase na hindi niya kaya i-pronounce ang R. Sabihin niyo nga po R. Kaya hindi niya kaya sabihin ang mga words na may R. Like river. Nahihirapan siya, river, parang gano'n. Di ba? Meron po ba dito na, sabi nila usually yung mga ganong tao daw po, yung dila daw nila ay maiksi. Kaya hindi siya umaabot doon sa tip ng dila, ng ngipin, kaya hindi na produce yung tamang sound na kailangan. Question, sino po dito ang mga ganon? Si Gabriel, may ganon din yata siya. Yung may speech, something sa ano po? Amen. So, pero ano po ang spiritual spiritual significance? Ano po ang kahalagahan nito? Amen. Dito po, makikita ko na wisdom is that sa mga lumalabas po sa bibig natin, i-reflect po nun ang tunay nating pagkatao, tunay nating character, at tunay nating personality. Amen. By
the words that come out from our mouth, it reflects or shows who we are. Kaya dapat maingat po tayo sa mga lumalabas sa ating mga bibig, dahil ang mga lumalabas sa ating mga bibig ang nagde-define kung anong klaseng tao po tayo. Amen? Yun po ang spiritual significance po nito, kagaya po ng mga sibulet, hindi nila may kakaila na ganyan sila kasi ngayon po ang kanilang words. Amen. Napansin niyo po ang isang bata, dahil nga po siya po ay affected or highly influenced ng kanyang environment, kapag yung same bata na yan, pinalaki mo sa isang lugar, versus sa isang lugar na nagmumura yung mga tao sa paligid niya, versus sa isang lugar na wala siyang naririnig na nagmumura, kahit sabihin natin identical twin yung batang ito, magiging magkaiba yung way ng pagkasalita nila. Napansin niyo po yun? Kaya nga po, minsan di ba, parang nagtataka tayo, bakit yung bata, ang bata-bata niya pa, pero grabe yung pagsasalita niya. Para siyang mature magsalita na parang walang respect ba? Or parang magaling po siyang magsinungaling or magmura. Dahil nga po, kagaya po ng kwentong ito, they are highly influenced, especially yung pag-words, yung accent, ng kanilang lugar. That's why, kailangan po talaga na we should really be careful with the words that will come out of our mouth because it reflects our true identity, our true personality. Amen po? That's why dapat ang puso't isipan natin ay punuin natin ng salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ang lalabas at mamumutawi sa ating mga bibig. Amen? Kasi paano mo expectin na maglalabas ng wisdom o ng salita ng Diyos ang bunganga ng isang tao kung hindi siya nag-aaral at nagbabasa ng salita mismo ng Diyos? Amen? How can you expect someone to give you advice, a spiritual advice, an advice that is full of wisdom from the Lord kung yung tao mismo na yun ay walang relasyon sa Diyos? Amen po? Praise God. Okay, let's continue. Verse 7. Si Jephthah ay 6 na taong naging judge or hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inibiling siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. So ilang taon po na naging judge si Jephthah? 6 years. Ang iksi lang nun, ano? Parang isang term lang ng president. Samantalang si Tola and Jair 22 at 23. Si Jair, amen? Ganun katagal. Si Jephthah 6 years lang siya. Then namatay na rin po siya after 6 years. Amen. Now, ano pong ibig sabihin ng salitang Jephthah? Kasi diba iniisa-isa natin yung meaning ng mga pangalan nila. Ang ibig sabihin po ng salitang Jephthah is He opens or God opens or nagbubukas ang Diyos. Kagaya po ng siya po si Jesus ang nagbubukas ng daan patungo sa kaligtasan. Amen. He opens the gate of heaven. Ganun po ang literal na ibig sabihin ng pangalan ni Jephthah. He opens. Sabihin nyo nga po, He opens. He opens. Ayan. Particularly, yung sinasabi kong He dito ay si Yahweh. Kasi po yung J sa pangalan ni Jephthah, galing po yan sa term na Yah o na Yahweh. Kaya God opens. Yung Ta, ang ibig sabihin po nun ay nagbubukas or opens. Kaya God opens ang literal na ibig sabihin ng pangalan ni Jephthah. Amen. Praise God. So now we will proceed with the next verse, verse 8. Ito na po yung mga tatlong judge na makikilala po natin after ni Jephthah. Verse 8. Sabay-sabay natin masahe. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. Taga saan po si Ibzan? Bethlehem. Saan po pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Same po sila ng birthplace ni Jesus Christ. Ano na po ang kanyang anak? Grabe mo natin. 60 ang si Jephthah ay isa lang po. Tapos in-offer niya pa kay God. Amen. Pero ito 60 ang anak niya. Tapos balance pa. 3 po ang lalaki at 3 po ang babae. So 30-30. Amen. 30 na babae, 30 na lalaki ang naging anak niya.
ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. Amen. So, makikita natin na I believe he is from the tribe of 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Ayan. So, si Ibzan, yung mga anak niya, ay pinasawa niya sa tribe na hindi niya ka-tribe. I forgot to research what tribe is from the people of Bethlehem. Ayan. Tanong natin si ChatGPT. Praise God. So, ganun po ang ginawa po ni Ibzan. Ipinasawa niya po ang kanyang mga anak na lalaki sa mga babae from other tribe. At ganun din po yung mga anak niyang babae. Ipinasawa niya sa mga ibang lalaki na mula naman sa ibang tribo. Ayan. Ilang taon siyang naging leader? 7 years. 7 taon siyang naging judge. Parang halos pareho ni Jephthah. Si Jephthah ilang taon po? 6 years. Siya ay namatay at inilibing sa ang lugar? Bethlehem. Ano ibig sabihin ulit ng Bethlehem? Bethlehem is house of bread. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng Bethlehem. House of bread. Okay. So now, ano po ang ibig sabihin ng pangalan naman ni Ibzan? Ano po ang ibig sabihin ng pangalan niya? Shining, o ibig sabihin po nito ay nagliliwanag. Kaya sa iba, ang ginagamit na term is splendid. Shining, shimmering, splendid. Ganon, nagliliwanag siya. Naalala niyo po ba yung pangalan ni Yair? Kasi di ba, napag-aralan na po natin si Paul at tapos si Yair. Amen. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Yair ay nagbibigay liwanag o nagpapaliwanag. Naalala niyo po? Kaya ang ibig sabihin ng pangalan ni Yair is he enlightens. Okay? Or it gives light. Nagbibigay ng liwanag o nagpapaliwanag. Pero ito, ang pangalan niya, nagsashine siya. Nakita niyo yung difference? Ito kasi, yung pangalan niya, nag-stand out ang ibig sabihin po nun. Kaya nagliliwanag kasi malayo pa lang, makikita mo na siya. Ganun po, shining, splendid, nag-stand out. Kaya yun po ang ibang term nila, yung nag-stand out. Yung pangalan po ni Yair, ang sabi po doon, nagpapaliwanag o nagbibigay liwanag. Ibig sabihin, pag nagbibigay liwanag, parang nasa madilim ka. Tapos yung pangalan ni Yair will give light. Kaya liliwanag yung place. Yan po yung nagbibigay liwanag. O yung sa English, ibig sabihin na term nila is enlighten o nagpapaliwanag. Kasi ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo maunawaan, pero because of that, yung nagpapaliwanag na term, nai-enlighten ka o naiintindihan mo yung salita. So, ganun pong ibig sabihin ng pangalan ni Yair na makikita rin po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus at ang Diyos mismo. Amen? Dahil ang Diyos ang nagbibigay liwanag, amen, nagbibigay liwanag sa mga madidilim na lugar natin, at siya po ang nagpapaliwanag para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Pero ito, si Ibzan, ang ibig sabihin ng pangalan niya, shining, kasi ibig sabihin, nag-stand out siya. Splendid, or something na nagsashine siya, yung malayo pa lang, makikita mo na. Kaya nga, di ba, we are the light of the world. Kasi nga po, sa mundong ibabaw, makikita mo na nagliliwanag ang mga Kristiyano sa puso. Amen? May mapapansin kang kakaiba sa kanya na kung siya po ay mag-decide, magsalita, kumilos, or gumalaw, or makisalamuha, may something na kakaiba sa kanya na nakikita mo ang karakter ng Diyos, and therefore, kaya siya ay nagliliwanag. Amen? Nakita niyo po, na nawa tayo po ay kagaya po ni Jesus o ni Ibzan na tayo po ay nagiging light o nagiging shine sa mundong ito. Amen po? Amen. Next judge. Tignan niyo po, yun lang po ang kwento po ni Ibzan. Wala pong sinabi kung sino po yung sinalakay nila, kung ano po yung naging backstory niya, kung ano yung mga naging battle experiences niya. Then, sino po ang sumunod na judge? Si Elon. Hindi po si Elon Musk. Okay. Hindi po si Elon Musk na nag-invento po ng Twitter. Okay? Si
Si Elon po ay, ito po ang kanyang kwento. Nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulun, ito po sinabi ko kung taga saang tribe siya. Si Ibzan, parang hindi ko siya napansin na walang nabanggit na tribe. Si Elon na taga Zebulun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng ilang taon? 10 taon, 10 years. Si Jephthah ilang taon? 6 si Jephthah. Si Ibzan, 7. Si Elon, 10. Tapos sigalaw ko sabihin sa kanya, nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulun. Question, naalala niyo po ba yung lugar na Ayalon? Amen. Yung Ayalon po na yan, dyan po ang lugar kung saan pinatigil po ng Diyos ang araw ng 24 hours habang nakikipag-battle po sina Joshua. Naalala niyo po yung battle po ni Joshua when the sun and the moon stood still. Kasi parang ang haba-haba nung araw na yun, di ba, nag-asya kay Yahweh na huwag pang lumubog ang araw kasi marami pa silang kakalabanin para masakop yung iba pang part ng Kanaan. Nalala niyo po yun, yung, alam niyo po, praise God, kasi kay Lord talaga walang aksidente. Kasi lumabas po sa Facebook memories ko that exactly 1 year ago, yung topic po na yun ang topic natin. Yung the sun stood still na pinatigil ng Diyos sa pamagitan ni Joshua o sa prayer ni Joshua na mag-stop yung araw para matapos nga nila yung battle po sa mga Canaanites. Nakita ko sa Facebook ko, I think that's Joshua chapter 10 po din yata yung topic nun. At eksaktong isang taon po natin siya pinag-aaralan. At yun po ay nangyari sa Ayalon. Okay. O Ayhalon sa English, yung binasa natin kanina. Sa Tagalog po ay Ayalon. Okay, question. Ano po ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Elon? Ano yung ibig sabihin ng pangalan ni Ibzan? Shining o nagliliwanag. Si Elon, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay strong. Okay. Ibig sabihin ng pangalan niya ay strong or malakas. So the name Elon, literal meaning niya, strength of an oak tree, particularly yung parang matigas na puno na pinapakita ang kalakasan ng punong iyon, na matibay. So, from the word Elon, ang ibig sabihin po na literal nito ay strong or strength o malakas. Amen. Ano ibig sabihin ulit ng pangalan ni Ibzan? Shining. Si Elon, strong. So, tignan nyo, nag-i-start silang pareho sa letter S. Okay, and last judge, bago po tayo magtapos, sino po ang last? Sa chapter 12, sino po si? Abdon. Hindi po Abnoy. Okay. Parang Abnoy po yung narinig ko kanina sa bandang doon po. Okay po. Verse 13. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon, na anak ni Hiliel na taga Piraton. Ang ibig sabihin ng Piraton ay fruitfulness. Okay? 14. Ang mga anak niyang lalaki ay 4 na po at siya'y may 30 ako. Ilan ang anak po ni Abdon? Marami din po ito. 40. At meron siyang akong 30. Bawat isa sa kanila ay may sarili-sariling asno, yung donkey. At doon po pinapakita na wealthy po ang naging family po ni Abdon. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng ilang taon? 8 years. Ulit, ilang taon si Jephthah? 6. Si Ibzan? 7. Si Elon? 10. At si Abdon? 8. May iksi lang, no? Samantalang yung mga sinatola, 20 plus, 20 years. Ayun po. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, yun nga po yung lugar, sa Ephraim, nabanggit po na ito po ay nasa Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalekita. Ayan. Question, ano naman po ang ibig sabihin ng pangalan ni Abdon? Na nagsisimula naman po ito sa letter S. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Abdon ay servant. Okay, ano ibig sabihin ng pangalan ni Ibzan? Shining.
Shimmering splendor. Hindi, shining lang muna tayo. Hindi nakakalito. Okay, si Elon, strong. And finally, si Abdul, servant or lingkod. So, ano yung combination ng tatlong pangalan nila? Shining, strong, servant. Ang ganda, no? Shining, nagliliwanag, na malakas na lingkod. Hindi lingkod, ano ba yan? Lingkod. So, naging malakas na lingkod, hindi po lingkod. Okay. Ulitin natin. Tagalog. Nagliliwanag na malakas na lingkod. Sa English, shining, strong, servant. Amen. Ang ganda po, no? Pag pinagsama-sama pa natin, in order yung pangalan po nila. Ayan. So, yan po yung summary ng buhay nilang tatlo. In English niya lang po. Okay, so ulitin natin. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Ibsan? Shining, strong, servant. This is SSS, Amen, Social Security System. Ito po, makikita natin si Jesus sa pangalan pa lang nila na pinagsama-sama. The best example of a shining, strong servant of God is Jesus Christ Himself. Amen. Nagliliwanag siya at tunay na malakas na pagtagumpay niya ang kalaban at siya ay talagang naging tapat na lingkod ng Diyos. Amen. At ganoon din po ang hinahanap sa ating mga anak ng Diyos na tayo ay magliwanag at maging isang malakas at nalingkod ng Diyos. Amen. Amen. So, we'll watch a short video clip bago po natin i-close ang message to further highlight the lessons that we can learn from this story. So, panoorin po natin ang video po na ito. The book of Judges tells a turbulent story. Judges chapter 12 plunges us into the heart of this tumultuous period. We see how quickly triumph can give way to tragedy, yet amidst the chaos, glimmers of hope emerge. We encounter leaders who strive for peace and unity. Their reigns offer a stark contrast to the bloodshed that surrounds them. The chapter begins with Jephthah, a valiant warrior leading Israel to victory against the Ammonites. His victory, however, is short-lived. The tribe of Ephraim, feeling slighted and envious, rises up against Jephthah. They accuse him of not involving them in the battle. Jephthah finds himself facing a new enemy, his own people. The Ephraimites, a powerful tribe within Israel, feel overlooked. They believe they should have been consulted before Jephthah engaged the Ammonites. Their anger boils over, leading to a fierce confrontation with Jephthah. This conflict is not merely about military strategy. It is about wounded pride and the struggle for power. Jephthah, battle-hardened and weary, tries to reason with the Ephraimites. He reminds them that he had no choice but to act swiftly against the Ammonite threat. He explains that he did call upon them, but they did not heed his plea. His words, however, fall on deaf ears. The Ephraimites, blinded by rage and resentment, refuse to listen. Jephthah, faced with this direct challenge to his authority, is left with no choice but to defend himself and his tribe. Following the tumultuous events of Jephthah's judgeship, a period of relative peace descends upon Israel. 3 judges, Ibzan, Elon and Abdon, guide the nation through these calmer times. Their reigns, though briefly described, stand in stark contrast to the violence that characterized Jephthah's time. These judges, unlike Jephthah, are not known for their military exploits. Their stories are not filled with battles and conquests. Ibzan, Elon and Abdon govern with wisdom and justice. They focus on maintaining internal harmony and upholding the law. Their reigns serve as a reminder that true leadership lies not only in strength and victory in war, but also in wisdom, fairness, and the pursuit of peace. These judges embody the qualities that Israel desperately needs after the turmoil of Jephthah's time. They offer a glimpse of what is possible when unity and justice prevail. Amidst the narratives of conflict and peace, Judges 12 subtly points towards a greater figure, Jesus Christ. Jephthah, despite his flaws and the tragic consequences of his vow, emerges as a deliverer for Israel. He prefigures Jesus, the ultimate saviour who would deliver his people from the bondage of sin. Jephthah's military leadership, though imperfect, foreshadows Jesus' role as a conquering king.
Furthermore, the peaceful reigns of Ibzan, Elon, and Abdon offer a glimpse of the ultimate peace that Jesus brings to the world. These judges, through their just and compassionate rule, create a harmonious society. They reflect in a limited way the perfect peace that Jesus establishes through his sacrifice on the cross. Thus, Judges 12, while focusing on earthly leaders, subtly hints at the coming of a greater leader, one who would bring lasting peace and reconciliation. Judges 12 offers profound lessons in leadership. Jephthah's story serves as a cautionary tale. It highlights the dangers of pride and rash decisions. His conflict with the Ephraimites underscores the importance of communication and understanding in leadership. The Ephraimites too teach us a valuable lesson. Their resentment and jealousy demonstrate how easily unity can be fractured. In contrast, the reigns of Ibzan, Elon, and Abdon emphasize the importance of humility, justice, and a commitment to peace. These judges lead with wisdom and compassion, seeking the welfare of all Israelites. Their leadership style stands as a model for all who aspire to positions of authority. Judges 12, therefore, reminds us that true leadership involves more than just strength and power. It necessitates humility, a willingness to listen, and a deep commitment to the well-being of those we lead. The stories of Judges 12, though set in ancient Israel, resonate deeply with our modern world. The same human failings that plagued Jephthah and the Ephraimites, pride, jealousy, and a thirst for power, continue to fuel conflicts today. The chapter's message of unity, forgiveness, and the importance of strong, ethical leadership remains as relevant as ever. Judges 12 reminds us that true peace is not merely the absence of conflict, but the presence of justice, understanding, and compassion. It encourages us to look beyond our differences and work together for the common good. The chapter thus serves as a timeless reminder of our shared humanity and our responsibility to build a more peaceful and just world. Are you ready for the next chapter? Just click here to go straight. Amen. Talapakan mo na rin ating Panginoon. Praise God for that very wonderful illustration po ng Judges chapter 12. So now, tanungin niyo yung inyong katabi, ano ang natutunan mo kapatid sa kwento na pag-aralan natin. Amen. Ano po? Huwag mo pag-away. Amen. Ano pa po? Let's check yung mga nalagay po dito. Again, hindi lang po itong official and exclusive list. Marami pa po tayong matututunan aside from dito po sa mga ipa-flash po sa screen. So, basahin po natin number 1. Let us be careful of pride and jealousy. Yun ang nabanggit kanina. Ephraim was more interested on their honor than in the unity or of God's glory. Amen. Nakita natin sa kwento na mas interesado ang Ephraimites sa honor nila o yung sa pagkilala sa kanila kaysa sa pagkakaisa ng mga Israelita at ng glory o pagbibigay ng glory o ng tagumpay sa Diyos mismo. So we have to be careful with our pride and jealousy. So wag po tayo maging kagaya ng mga taga-Ephraim na naiingit po sa katagumpayan po ng iba. But rather, dapat tayo po ay nagiging masaya at nagsusuporta sa tagumpay po ng ating mga kapatid. Amen! Second, do not attack those who do God's work just because you feel left out. Amen? Yan po kasi ang ginawa ng mga Ephraimites. Inatake nila ang mga tao na gumagawa ng mga bagay para sa Diyos. Amen? Kaya dapat huwag natin atakihin ang mga tao na ginagamit ng Diyos para kumilos para sa mga gawain ng Panginoon. Dahil lang sa feeling mo hindi ka na-involved o hindi ka na-isali. Amen? Kung feeling mo hindi ka na-isali, hindi sumali ka. Hindi naman po tayo tawag dito, hindi naman po tayo pinipigilan na tumulong. So, if the work is for God and the Lord is convicting you to help or to na magbigay ng tulong para sa ginagawang ito ng ating kapwa, then let's offer our help to them. Amen? Number 3, ito po yung pinaka-lesson doon sa Shibboleth. Be careful with the words that come out of your mouth as they reflect your character and personality. Amen. Maging maingat po tayo sa ating pagsasalita dahil ito po ang tunay na nagpapakita ng ating pagkatao at personalidad. Amen.
Kaya kung gusto po natin na mag-reflect sa atin ng ating Panginoong Jesus, dapat mapuspos po tayo ng salita ng Panginoong Jesus. Amen. We have to be filled with the Spirit of God for us to reflect the character of Jesus. Amen. Nalala niyo po yung topic natin about becoming like Christ. Becoming like Jesus Christ. Nais po ng Diyos na maging kawangis niya po tayo. Na mamuhay tayo sa mundo gaya ng pamumuhay ni Jesus nung siya ay nasa lupa. Na siya po ay peacemaker, nagpapatawad, at nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya nawa, ganoon din po tayo na mag-reflect po sa atin ang character niya. Amen. Number 4, let's read. Life and leadership is temporary. Let's stop from there. Ang buhay natin at pagiging minister natin or leader or worker ng mga gawain ng Diyos ay temporary. Amen. Dahil mamamatay din po tayo. Amen. Wala pong forever sa atin na mabubuhay at magiging lingkod ng Diyos sa mundong ito. Amen. The legacy na iiwan mo para sa Diyos ang mas mahalaga kaysa sa kung gaano ka nabuhay sa mundo. Amen. Ulitin po. The legacy you leave behind for God matters more than how long you live. Amen. Sa Tagalog, yung iiwan mo daw na legacy mo sa mundong ito para sa Diyos ang mas mahalaga kaysa sa kaano ka man din kahabang nabuhay sa mundo. Amen! Kahit na nabuhay ka ng 80 years sa mundong ito, kung hindi ka naman nagamit ni Lord, ano ang sinisay ng buhay na iyan? Amen! E kaysa naman doon sa isang tao na nabuhay siya ng, sabihin natin, 7 taon, pero 7 taon na nagamit siya ni Lord, di mas nasulit pa ni Lord yung buhay niya. Amen! Dahil ang mas mahalaga po ay hindi po kung gaano tayo katagal sa lupa o sa mundo, kundi kung gaano nagkaroon ng impact ang buhay natin sa Diyos, para sa Diyos. Amen! Kagaya po nung nangyari kay, sino po yung binaril? Si Charlie Kirk, di ba? Yung Charlie Kirk, yung binaril po sa leeg na nag-preach about salvation through Jesus Christ at nagpapaliwanag ng Bible. Grabe no, maiksi lang yung buhay niya. I think 20-something lang siya, 31 lang yata siya o 32. Pero namatay siya. Pero kahit na gano'n lang kaiksi yung buhay niya, grabe ka-impactful yung naiwan niyang legacy sa mundo ito. Amen! At yun po ang mas mahalaga, hindi po yung kung gaano tayo katagal sa lupang ito. Amen! Kasi ang problem sa atin, pag gagawin tayo ni Lord, lagi natin sinasabi, saka na, bukas na. Amen! Or saka na kapag magre-retire na ako or kapag katapos na ako sa work ko. Pero ang nagiging problema, aabot ka pa ba sa retirement? Amen! Aabot ka pa ba sa taon na yun? Bukas na ng bukas. Paano kung wala ng bukas? Amen! Tapos kung dumating man yung retirement na yan, paano kung nag-retire ka na, mahina ka na? Bedridden ka na. Yung katawan mo hindi na kaya kasi although the spirit is willing, pero yung flesh natin is weak. Dahil I believe nakakaramdaman yun na habang tumatanda tayo, nagiging iba yung resistensya ng katawan natin. Amen. Yung nagagawa ng bata na napakaliksi ay hindi na natin basta-basta magawa. Eh ang bata-bata ko pa, di how much more yung mga mas matanda sa atin na nagkakaedad na dahil nga po tayo po ay nanghihina as we grow older. Amen. But praise God dahil ang Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy na magamit niya. Amen. That's why I always believe that whenever the Lord is really nakikita niya na nagagamit ka niya mightily, He will give you the strength. Amen. Kaya nga, the Lord is with you. Mighty warrior. Amen. Nagiging malakas ka, nagiging mighty ka, dahil pinapalakas ka ng Diyos. Dahil kita niya sa buhay mo na gamit ka niya. Amen. So talagin mo yung katabi mo, kapatid, nagagamit ka ba ni Lord? Hindi, bukas pa lang daw. Bukas na ako magpapagamit. Promise po. Bukas na. Okay, so last point. Every generation, basahin natin, every generation needs a shining, strong servant of God. So, be one. Amen? Ang bawat henerasyon ay nangangailangan ng isang nagliliwanag, malakas na lingkod ng Diyos. A shining, strong servant of God.
So nawa ang bawat isa po sa atin ay maging shining servant of God. Sabihin mo sa katabi mo, you're a shining, strong servant of God. Amen. You're a shining, shimmering servant. Amen. Praise God. So last question, where is Jesus in the, picture niyo po ba? Where is Jesus in the story? Ayan po. Jesus brings unity and peace among His people. Sa Tagalog, basahin po natin, si Kristo ang nagbibigay ng pagkakaisa, hindi lang pagkakawatak-watak ng mga mananampalataya. Amen? Jesus is the one who brings unity and peace among His people. Number 1 pa lang po yan. Number 2, Jesus is the best example of a shining, strong servant. Amen po. And lastly, ano ulit ang ibig sabihin ng pangalan ni Jephthah? He opens. Kasi ito pangalan to ni Ibsan, Abdon, tapos ni Elon. Pero si Jephthah, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay He opens. And Jesus opens the gate of heaven. Amen. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesus, hindi po mabubuksan ang pintuan ng heaven para tayo ay maligtas. Lahat ng tao na maniniwala sa ating Panginoong Jesus. Amen. So tanong, naniniwala ka ba sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating kaisa-isang tagapagligtas na si Jesus? Amen. At naniniwala ka din ba na siya lamang ang makakapagligtas sa iyo sa mga lindol o pagyanig na nararamdaman natin? Amen. You know what? That's why ako po, to tell you honestly, na-bless ako doon sa mga napapanood kong video clip na habang lumilindol, they are proclaiming the name of Jesus. Amen. Because indeed, Jesus is more powerful than the earthquake. Naramdaman ko po yun nung last time na lumindol po dito sa Dagupan at nakabakasyon po si Pastor Noel, Pastor Arona. Grabe na sa bahay po kami noon, talagang ang lakas ng pagyanig na lindol. To the point na yung tulay po sa, alam niyo po sa Celderios, yung the will Bridge, na nasira talaga siya, di ba? Kaya ilang buwan, ilang taon na hindi yun mag-aalan kasi nakahati yung tulay na yun. Sa lindol na yun, hindi ko makakalimutan. Nasa bahay kami, kasi ate ko talaga nag-pray siya. Tapos kiniklaim na yung pangalan ni Jesus. At to tell you honestly, kapag naririnig ko si ate Corona na nag-pray during that lindol, na kakalma po ako. Amen. Naniniwala po kayo na nagpapakalma po ang salita at pangalan ng Diyos. Lalo na po yung pangalan ni Jesus. Amen. Kasi totoo po yun. Sabi nila, ang number 1 na magliligtas sa atin sa lindol ay yung pagiging kalma natin. Amen. Pagiging kalma natin. Yung hindi tayo magpapanik. At ang tunay na magpapakalma sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung naniniwala ka na God is in control at ang Diyos ay kasama mo no matter what happened, si Jesus ay ililigtas ka niya. Lalo na po sa impyerno. Amen. Kasi kung mamatay ka man sa mga oras ng lindol na yun, at least sigurado ka, sa langit ka mapupunta. Amen po? Amen. So with that, to God be the glory. Pakapagay natin ang ating Panginoon. Wait lang po.